some world religious beliefs and practices. So last topic, about this part 1 of the spiritual self. Okay. So ito yung mga common na religious belief. There are different religions with different beliefs and practices. Okay? So some of the major world religion are Buddhism. Okay, mga most common, Christianity, Hinduism, Islam, and Judaism. So first, kumbaga hindi na natin masyadong bigyan ng diin ang bawat religion na nabanggit ng mga common, So, bilisan na lang natin, So, bigyan na lang natin ng pansin yung mga kung ano yung talagang mahalaga, Yan. Sige, first, Buddhism tayo. Nakalagay dito, life is not a bed of roses. Instead, there are suffering, pain, and frustration. So, yan na sinasabi, Kalakip na ng ating buhay yung suffering and pain and frustration. Well, when people suffer, they want to experience the goodness of life and avoid disappointment. Okay? So it becomes a habit known as the reactive cycle of wanting and hating, like and dislike, and craving and aversion. So ayan, tinatawag ito na reactive cycle. So kumbaga gusto natin na magkaroon ng something na relief sa ating mga nararanasang disappointment in our life, our different experiences in life. So kakibat nito, yung tinatawag natin na reactive cycle of wanting and hating, like and dislike, and craving and aversion. So magkakabaliktad. Reactive cycle nga eh. Kaya this reactive cycle can be broken through the practice of meditation, acquiring more wisdom and deeper understanding and acceptance of things as they are. So kumbaga, sinasabi dito sa reactive cycle, kailangan daw natin gumawa ng or mag-practice ng meditation, mag-acquire ng wisdom at magkaroon ng malalim na pagkaintindi at pagtanggap sa kung sino tayo. Yan ang sinasabi dito sa Buddhism. So, kumbaga, hindi mo pagpipilitan ng iyong sarili. O dun sa panghuling part, acceptance of things as they are. Okay? Para hindi ka masaktan. Kasi, minsan may mga pagkakataon sa ating buhay, kapag pinagpipilitan natin ng isang bagay na hindi naman dapat, masasaktan lang tayo. Na hindi naman natin kayang kontrolin. Okay, so next, custom and practices. So there are two important or two types of meditation practices sang-ayon sa Buddhism. So these are samatha and vipassana. So una, samatha. Samatha is practiced as mindfulness of breathing and development of loving kindness. So, sinasabi dito sa samatha, it is the quality of tranquility of the mind or mind calmness. Okay? So, parang ang dating, nagkakaroon ka or ginagawa mo yung meditation sa iyo mismo sa sarili mo, So, kumbaga, yan, pipikit ang iyong mga mata and then, yan, nakaupo ka and then magko-concentrate ka in your sensation, physical sensation, na sinasabi. So, yan. Ang sinasabi na samatha. So, mamaya bigyan pa natin ng mas maliwanag kung ano ba itong samatha. But, if I'm going to relate this samatha, this meditation, this type of specific meditation, alam nyo, mga top athletes, sila nagkakaroon ng meditation bago sila mag-perform. So, kumbaga, nagkakaroon sila ng visualization in their head before they perform something. So, in that way, mas nabubuo yung parang kanilang kaisipan kung paano nila ito gagawin. Kaya, mahalaga yan, ha? Kaya, kayo rin, mismo. Kapag bago kayo mag-perform ng isang bagay, ng isang performance, so, kumbaga,
visualize nyo muna sa inyong isipan, paulit-ulitin nyo muna kung ano yung magiging mangyayari, magiging kahinatnan. So, kaya kung makikita nyo, no, yung mga top athletes nga, so pumipikit sila ng mga sandali. Like for example, mga 10 seconds. So, yung mga bago sila magtatumbling, yung mga sa Olympics. Okay, mga gymnast, yung mga top gymnast, So, talagang titigil sila, tunay yun. Ginagawa nila ito for meditation, calming their mind, para hindi sila, para maapektuhan ng kanilang emotion. Dapat sila ay kalmado, dapat sila ay ready bago sila sumabak sa isang performance. Okay? Yan. And then, in connection to that, okay, may mga pagkakataon sa ating buhay, in connection to our emotion, na parang hindi tayo nakakapag-isip ng tama. May kasabihan nga, na you can see your reflection in boiling water. Similarly, a truth cannot be seen in a state of anger. Okay, kumbaga pinagkumpara yung ating emotion sa boiling water. Hindi mo nga naman makikita ang tubig na maliwanag kapag ito'y kumukulo. The same as sa tao. Hindi mo talagang makikita ang katotohanan kapag ikaw ay galit. Kasi nadadala ka ng emotion mo. Okay? Kaya yan ang sinasabi, kumbaga nire-relate ko lamang na gamitin natin yung tinatawag natin na calmness of the mind, maging kalmado tayo sa lahat ng pagkakataon hanggat maaari, So, para hindi tayo ma-move, ma-influensya ng ating emotion na magiging hindi lumalabas yung katotohanan. Kasi, hindi lumalabas, hindi tayo nagtithink ng rationally kapag tayo ay na-influensyahan ng ating emotion. Okay? Kaya yan ang sinasabi dito sa Samatha. Kung nire-relate ko lang, yung types of meditation that focuses on the quality of tranquility of the mind or mind calmness. Alright, so next, let's move to the next or the second meditation practices under the custom and practices of the Buddhism. So, Vipassana. Vipassana practices aim at developing insight into reality. So, ang sinasabi naman dito sa Vipassana, to see things as they really are. So, kung may-relate natin doon sa ating nagdaang ating discussion, introspection. So, kumbaga, concentrate ka sa iyong sarili through self-observation. Meditation involving concentration on the body or its sensation talaga, So, whereas, sige, ano ba ang pagkakaiba ng Vipassana sa Samatha? But before that, ari kasi nga Vipassana, self-exploration, observation-based siya, that focus more on the deep interconnection between the mind and the body, which is realized through disciplined attention to the physical attention or sensation, Well, ang pagkakaiba ng Samatha at Vipassana, Samatha meditation is focused on calming the mind, while Vipassana is focused on the insight of clearing the mind. Yun na yun, Kumbaga, ang Vipassana ay nagpo-focus ka sa iyong sensation, physical sensation, In that way, gusto mong ma-clear din, syempre, yung iyong mind nagsisimula sa sensation, sa bawat sensation na ginagamit mo. So, nagpo-focus ka doon. So, habang nakapekit ka, nagme-meditate ka, nakapokus ka sa different sensation mo to clear the mind, And then, whereas dito sa Samatha, para naman, ang focus nito ay to have a calm mind, So, yan, ganon. Okay, so, yun ang pagkakaiba ng dalawa. Okay, so Vipassana at saka Samatha. Next, acquiring wisdom is by studying Buddha's teaching, the Dharma. So, ma-acquire mo daw itong wisdom na tinatawag sang-ayon kay Buddha by studying Buddha teaching, the Dharma. So, ano nga ba yung tinatawag na Dharma, So, meron tinatawag tayo na Dharma wheel. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung Dharma wheel, But before that, ito yung mga common na
sabihin na natin celebration ng Buddhist or Buddhist celebration, ano? Major Buddhist celebration na tinatawag. So, una, Parinirvana Day. So, ginaganap ito tuwing February. So, ang tinatawag nating Parinirvana Day, ito ang day kung saan ginaganap, okay, yung celebration ng kamatayan ni Buddha. Okay, when he reached the stage of Nirvana. Okay, so, kapag kasi Nirvana, it is a state of completeness, no? Pagiging kompleto mo na. So, ganun. So, ma-attain mo daw ito kapag halimbawa, namatay ka. So, wala nang mga kung anong mga pain or any other negative physical sensation or emotion that you will feel. So, in that way, ito, yan, ano? So, parinirvana, namatay si Buddha. It is the celebration of death of Buddha. Ang sinasabi dito sa Parinirvana Day. Alright, so at the age of 80, if I'm not mistaken. So, next ay Buddha Day. So, ito naman Buddha Day, o tinatawag din ito minsan na Wesak. Ginaganap tuwing Mayo. So, ito naman is the most significant day of the Buddhist calendar. So, bakit? Kasi, ginaganap dito yung kaarawan mismo ni Buddha. Okay, birthday ni Buddha sa araw ng Mayo, May. So, may specific day yan, ano? So, hindi na lang natin nilagay kasi sangayon sa storya, minsan may ibang nakalagay na specific day. But, sigurado na May, ano? So, ganun. So, next is Dharma Day. So, kapag ka sinabi natin Dharma Day, di ba, kung babalikan natin kapag ka sinabi natin Dharma, it talks about the teaching of Buddha. So, Dharma Day, ginaganap tuwing July, kung saan when Buddha began teaching. So, yun ang focus nito, no? A celebration of the beginning of teaching of Buddha. So, Dharma Day ang tawag, ano? So, yan. And then, next, may tinatawag tayong Sangha Day. So, ginaganap ito tuwing November. It is the second most important Buddhist festival. Okay? So, ang una ay, so ano nga kapag ka una? Buddha Day. Most significant. Ang pangalawa ay ito, Sangha Day. So, kapag ka sinabi natin Sangha Day, it is the celebration, ano, of the Buddhist community, yung mga pagsasama-sama ng mga Buddhist, ano? Yan, celebration, ang tawag doon ay Sangha Day. Alright? So, yan ha, mga different celebration na tinatawag natin or mga major celebration ng Buddhist community. Alright, so next, ito na, ano, yung tinatawag natin na Dharma Wheel or the Noble Eightfold Path. So, 8 siya, no? Yung Dharma Wheel. Una, right view, know the truth. Right intention, free your mind of evil. Right speech, say nothing that hurt others. Right action, work for the good of others. Right livelihood, respect life. Right effort, resist evil. Right concentration, practice meditation. Right mindfulness, control your thoughts. So, ito yung mga mahalagang, 8 mahalaga, no? The Noble Eightfold Path, ano? Ito yung tinatawag na Dharma Wheel. Okay, na sinasabi. So, now, let's proceed to the next, the Christianity. This is the most common one, ano? Ang Christianity. Okay, so, ganare. Kung sa Buddhist, may tinatawag tayong temple or temple. Whereas, kapag sa Christianity, may tinatawag tayong church, simbahan. Okay. So, nakalagay dito, ano, Christian believe in Trinitarian God, one God in 3 person. God the Father, Creator, God the Son, the Savior, and God the Holy Spirit, Sustainer. Okay. So, well, Jesus Christ is God the Son who came into flesh to spread the good news of salvation. He died on the cross for the sin of the humanity, but resurrected from the dead, so that anyone who believes in Him will be saved and have eternal life. Okay. So, yun ang sinasabi. Well, eternal life
after death will be achieved through faith in Jesus Christ. So, nagkatawang tao si Jesus Christ para iligtas ang sanlibutan ito. Okay? Okay, so, kumbaga, para iligtas sila, para mabulit sa impyerno. So, bagaman na binigyan ko na ito ng focus or nag-open up na ako regarding to this, sa how you, kumbaga, paano ka mapapunta sa heaven kapag ka namatay sa pamamagitan ng pagtanggap na hindi lang basta pagtanggap, kundi pananampalatayang tunay kay Jesus Christ. So right now, if you are not still yet saved or you are not sure to go to the heaven, so you can say a prayer, Nasabihin mo sa iyong sarili, Panginoon, sa pagkakataong ito, nagsisisi ako sa aking mga kasalanan at tinatanggap kita sa aking buhay at nananampalataya ako sa iyo. So, ina-acknowledge ko ang aking mga kasalanan at tinatanggap kita bilang isang Diyos, bilang tagapagligtas ng aking buhay na ito. So, ganon, So, in Jesus' name, Amen. So, ipanalangin mo yon sa iyong puso ng tunay at buong buo. So, in that way daw, So, maatin mo yung eternal life kapag ka namatay ka, and then, hindi naman automatic or hindi naman sabihin na natin na sudden yung changes. So, it takes time, So, after you do that. So, eternal life after death will be achieved through faith in Jesus Christ. Okay. So, yan, So, next, the Holy Bible is a selection of books which is divided into two, the Old Testament and the New Testament. So, hindi naman hingit sa ating kalaman yan, Old Testament and New Testament. So now, let's move on na sa custom and practices, ng Christianity. So, the sacrament of baptism symbolizes the birth in Christian world. The sacrament of communion is an act of remembrance of Jesus Christ, sacrificial love. So, kung makikita natin, di ba, sa Christianity, sa inyo sa mga Katoliko, so, gumagamit or gumagawa or nagpa-practices ng mga ganito, For example, yung christening, Kapag kayong pamangkin ninyo or anak ninyo, hindi, wala pa naman kayong anak, So, yung pamangkin ninyo na lang, For example, pero dun sa ating ibang tagapakinig, yung anak ninyo, for example, na sanggol, okay, christening, mga tawag, which is normal, baptism. So, welcome to the Christian world daw, Yun ang practices na mga Katoliko. So, the sacrament of communion naman is an act of remembrance of Jesus Christ, sacrificial love. Ito na nga yung mga ostya, Whereas kapag sa amin, ang tawag dito ay Lord's Supper. So, nag-iiba-iba yung term, nag-iiba-iba rin yung parang sabihin natin na interpretation sa kung bakit natin or sa kung paano natin ginagawa ito. Okay. So, but it is really, it talks about the remembering or the remembrance of Jesus Christ's sacrificial love, sa ating buhay na ito, So, yan, So, Jesus Christ teaching in unconditional love that is expressed in loving the poor, oppressed, and outcast of the society. Okay. So, now, ari kasi, di ba, sabi nung iba, sabi, hindi ako naniniwala dyan sa Jesus Christ na yan. Kasi panahon pa yan ng matagal na. Alam nyo, masasabi ko sa mga ganyan, truth is truth. So, kahit na dumaan yung mga ilang daang taon, ilang libong taon, kung totoo yan, totoo yan. Okay. Ganon ang aking isip, Kaya wag nating sabihin na, dumaan na yung ilang daang taon, dumaan na yung ilang libong taon. Siguro, mag-iba na tayo ng isip, So, mga ganon. But, it is not. Truth is truth. Kung ano yung ating historya, okay, balikan natin para malaman natin kung ano yung katotohanan na mag-guide sa atin sa ating kasalukuyan at sa hinaharap. So, gano'n na masasabi ko, So, now, next, sa custom and practices. So, hindi naman lingit sa ating kaalaman yung mga Christmas and the resurrection or the Eastern, Eastern, mga gano'n, are the two major celebration in Christianity, Ang Christmas, December 25,
Ang Eastern, kung hindi ako nagkakamali, April baga? If I'm not mistaken, or March. Okay, so depende sa lunar calendar. Yung tinatawag natin na Eastern. So now, let's proceed to Hinduism. So, bilisan na natin. So, ang beliefs ng Hinduism, Hindus believe that existence is a cycle of birth, death, and rebirth governed by karma. Okay. So, yan ang sinasabi, governed by karma daw, Well, Hinduism covers a wide range of traditional beliefs and religious groups. Thus, there is no single founder or leader. So, kumbaga, napakatagal na panahon na ito, So, lampas 4,000 years ago daw, Itong Hinduism, so one of the most oldest religion so far, na still existence or existing today. So, itong Hinduism na sinasabi dito, So, now, kung makikita natin, Hindus believe daw that existence is a cycle of birth, death, and rebirth governed by karma. So, kaya mapapasok dyan ang tinatawag natin na reincarnation. Okay. So, well, dito muna tayo, So, sinasabing karma. So, karma, a concept where the reincarnated life will depend on how the past life was spent. Okay. Kung paano ba daw nagkaroon ka ng, sabihin na natin, kung ano yung buhay mo in the past. Kaya kung anong buhay mo ngayon, yun na yun, base sa past daw, So, well, this cycle of reincarnation, na tinatawag dito sa karma, is called samsara. Okay? Ang spelling ay S-A-M-S-A-R-A, samsara. This cycle of reincarnation is called samsara. Continuous cycle of life, death, and reincarnation. Okay, so kung kumbaga, kung magpo-focus muna tayo dito, sa sinasabing karma at dito sa cycle ng reincarnation, which is samsara, Hindus believe that the soul passes through a cycle of successive lives and next incarnation, yun na nga yung the cycle of reincarnation, which is called samsara. It is always dependent on how the previous life was lived. Okay. So, kung paano yung buhay mo in the past. So, for example, ganito ang paniniwala kasi sa mga Hindus, reincarnation. For example, namatay ka. Pero hindi ko naman sinasabing mamatay ka na. So, for example lang, in the future, namatay ka, So, let's say mga 50 years ago, 50 years later, or kahit 60 years or 70 years, 8 years later. So, for example, ganun, namatay ka 8 years later. So, ganun. So, let's say 100 years ka na, Kasi, most commonly, 8 years old kayo, 19 years old. So, for example, 8 years later, namatay ka. And then, sa paniniwala ng Hinduism, so, magre-reincarnate ka sa something na ibang creature, for example, o kahit sa tao uli, So, let's say, for example, ganito, namatay ka. And then, na-reincarnate ka sa ipis. Ngayon, yung mga apo mo, okay. So, di ba yung apo mo, halimbawa, for example, ayon sa Hinduism, habang nabubuhay yung apo mo, so, may nakita silang ipis. Palipad-lipad, Yung pala, ikaw yun. And then, may paglipad pa sa iyong mukha. So, nakakarumi, And then, yan, pinatay mo yung ipis. Napasigaw ka kasi sa mukha mo, napalagay, O dumapo sa mukha mo, dun sa apo, So, ganun ang nangyari. And then, pinatay mo. Then, nung namatay yung ipis, mare-reincarnate ka uli sa ibang creature or kahit sa tao uli. Okay? Mga ganon. So, yun ang parang sinasabi natin na samsara. The cycle of reincarnation is called samsara. Nakabase sa kung ano yung buhay mo in the past, kaya kung ano yung magiging, sabihin na natin, incarnation mo. Next incarnation na mangyayari. Okay? Yan, So, sige, next na tayo, So, Vedas. So, Vedas are sacred scripture of Hindus. So, kumbaga sa Christianity, may tinatawag tayong Bible, whereas sa Hinduism, Vedas. Scripture of Hindus.
Okay. So, Mahabharata, Mahab, Mahabharata and Ramayana are two other important texts of the Hindus. Ang sinasabi, ano? Kumbaga sa Bible, Old and New Testament. Ang sinasabi dito sa Vedas, yung Mahabharata and Ramayana. Alright. So, well, sige, kung isisingit na natin, ano, dito kasi sa Hindus, may tinatawag tayong God, ano? So, the Hindu Trinity. Okay, we have three principal gods. We have the Brahma, Vishnu, and Shiva. Si Brahma who creates the universe, or the creator. Vishnu who preserves the universe. Okay, so, kumbaga, he preserves, protects the universe, and has appeared on earth through his avatar. Ano? So, kumbaga, ano kasi siya, no? So, yun ang paniniwala ng Hinduism, parang nagtatransform si Vishnu, kumbaga magiging presence sa earth para i-preserve yung earth. So, ewan ko, during that time, ano? So, yun ang paniniwala ng Hinduism. Whereas si Vishnu, whereas si Shiva, na tinatawag, who destroyed the universe. Siya naman ang taga-gunaw ng mundong ibabaw na ito. So, without destruction, there can be no recreation. Kaya yun ang parang role ni Shiva. Okay? Kailangan niya magkaroon ng distraction, ano? Ng paggunaw ng mundo para magkaroon ng creation, para pumapel si Brahma para mag-create ng universe na sinasabi. Okay, so next. Custom and practices naman ng Hinduism na sinasabi dito. Diwali is the festival of lights. Okay? Yung celebration ng lights, ano? So, paglalagay ng mga candle, palibot, yan. Yun ang parang isa sa most important na celebration ng Hinduism. Whereas Navratri is the festival of 9 nights. We celebrate the triumph of good over evil. So, Hindus have set days to honor a particular manifestation of God. Okay, so, well, itong Diwali at saka Navratri, ano? So, ang Diwali daw ay victory of light over darkness, good over evil. So, parang celebration, isa-celebrate natin yung light over evil. Light over darkness, light over evil, good over evil, light over darkness. Okay, mga ganun, ano? It is a celebration of Hindus. Diwali, ano ang tawag dyan. Whereas itong Navratri, ano, sa ngayon dun sa sinasabi dito, celebration of fertility, harvest, yan, mga ganyan, ano. So, Hinduism, so may clear lang yan, okay? So, next na tayo, ay Islam. Ito na, Islam, ano, paniniwala ng Islam. So, Islam means willing submission to God. Okay, so, Muslim believe in Allah, who is their one God. So, kapag translate mo kasi yung word na Allah, ibig sabihin dyan, ay one God, isang Diyos. So, ibig sabihin, monotheism, ano? In the unity and universality of God, that Muhammad is the last and final prophet sent by God. Kumbaga sa Judaism, si Abraham, whereas sa Islam, si Muhammad is the founder of Islam, si Muhammad. Okay? So, sent by God. Okay. So, the holy book of Islam is called the Quran. Muslim also have a strong sense of community or ummah and an awareness of their solidarity with all Muslim worldwide. Kumbaga sa Buddhism, Sangha. Whereas dito sa Islam, ummah. Okay? So, kumbaga nire-relate lang natin. And then, kumbaga sa Christian ay church. Okay? At saka sa Buddhism ay templo or temple. Whereas dito sa Islam ay, if I'm not mistaken, the place of worship is mosque. Okay? So, ganun. So, kung makikita natin, ano, so si Allah ang pinaniniwalaan nila, one God, sent by God, ano? Si Muhammad yung sent, or the last prophet, ano, na ibinigay ng Diyos sa kanila, no? So, para
maihayag yung sabihin na natin na revelation, okay, ng Diyos sa mga tao, ano? So, ganon. So, yung holy book nila ay Quran. Kumbaga sa Christianity ay Biblia, Bible. Alright? So, makikita na muna natin, the holy book of Islam, is called the Quran nga, which was taught to be recited in Arabic because any translation is seen as inadequate. So, diba, kumbaga, yung Holy Bible nila, kumbaga, yung Quran, dapat Arabic lang yan. In a way na kung magre-recite ka, yung Quran, dapat Arabic. Kasi, diba, kapag kinumpara mo, or kapag tinranslate mo yung isang word, isang statement, isang paragraph, isang libro, sa kabuuan, ay parang idea, nag-iiba na yung meaning. Kaya, hindi na tumutugma yung essence talaga, yung talagang kahulugan, yung interpretation ng gustong ipahayag ng librong yon. Kaya kung i-recite mo daw yung Quran sa ngayon sa Islam, okay, ay dapat in Arabic translation or in Arabic language. Okay? So, ganon. And then, dagdag pa dito, di ba may tinatawag tayong Allahu Akbar. So, doon, sinasabi ng mga tawag dito, mga Muslim, mga Islam, yung Islam ay religion, yung mga Muslim, God is greatest. So, di ba kapag nagigiyera sila, sinasabi nila, Allahu Akbar, kasi may namatay. So, in a way na, ang Diyos ang dakila, pinakadakila. So, in a way na, for example, namatay din ang kanilang kasamahan, paulit-ulit nilang sasabihin ng ganon, Allahu Akbar. So, kumbaga, bahala na. Bahala na ang Diyos kasi siya ang pinakamataas, siya ang pinakamalakas, siya ang pinakadakila. So, sinasabi yan in prayers, in times of distress, joy, and gratitude din, yung Allahu Akbar. Okay? So, and then, ganito pa, common misconception daw ng mga tao sa mga Muslim. Kasi daw, mga Muslim, terorista. Pero hindi naman lahat, So, common misconception nga na sinasabi, So, alam niyo, may napanood ako, Muslim. So, siya, babae, yung kanyang anak, if I'm not mistaken, pinatay. So, namatay. Dahil pinatay ng killer, syempre, So, ngayon, nung nasa korte na, itong Muslim na ito, nagtagpo sila ng killer. So, kumbaga, face-to-face talaga, So, biruin mo yon kung ano na lang emotion na mararamdaman mo kapag yung pumatay sa iyong mahal sa buhay ay nakaharap mo ng face-to-face. So, yung iba gustong patayin ka agad on the spot. Okay, mga ganon. Kumbaga, to have a revenge. But, dun sa nakita ko, sa napanood ko, sa Muslim. So, ganito ang ginawa, So, ang sabi nung ina, okay, dun sa napatayan, dun sa killer, sa karap niya, so, pinapatawad kita sa aking kasalanan. So, hindi naman natin gustong gawin ang ganitong bagay. So, kumbaga, mahal kita, minamahal kita. So, minamahal daw niya ang killer, So, kahit na ganun ang nangyari, kumbaga, ganun ang pinag-adya ng Diyos sa atin, na ganun, na magiging kahinatnan, na mamatay ang aking anak sa kamay mo. So, kaya niyakap niya ng sobrang diin yung killer. So, biruin mo yon, kumbaga, heartwarming senaryo, anong nangyari na ganun, So, kumbaga, nung napanood ko yung parang, ano ba naman yun, sobra naman. So, yung killer, pinatay na nga niya yung kanyang anak. So, parang ang dating, sobrang, parang nagpasalamat pa siya. So, parang kakaiba. So, well, different Muslim, ganun ang ginagawa, Kaya, wag natin i-generalization or wag tayo magkaroon ng generalization sa mga Muslim. Okay? Na mga terorista sila. Alright, so sige, next. Custom and practices. Muslim believe in the 5 pillars of Islam, which are the foundation of Muslim life. So una, shahada, a statement of faith. There is no God but the one true God, and Muhammad is his
messenger. So, ang focus dito, shahada, ay yung messenger, si Muhammad. At saka yung Diyos, there's no God. So, next, sige, bilisan na natin, Salat, the prayer that is practiced 5 times a day. So, dito sa salat, so dawn times, madaling araw, early afternoon sa tanghali, late afternoon sa hapon, sunset sa kapag kalulubog ng araw, and the night, yan. Doon sa 5 beses na yon, 5 pagkakataon na yon, nagdadasal sila. Salat ang tawag. So next, zakat, the monetary offering for the benefit of the poor, and it comprises the 2.5% of a Muslim asset. So meaning to say, bawat isa sa kanila, nagkakaroon sila ng offering, zakat ang tawag para sa mga mahirap. So parang ang dating dinodonate nila, pero sila yung nagpapatakbo nito, So hindi basta donation, So next, Hajj, number 4. The yearly pilgrimage to Mecca. Muslim who can afford are asked to do the pilgrimage at least once in their lifetime. So sinasabi dito sa Hajj, the pilgrimage to Mecca. Pagsasama-sama ng mga buong Muslim sa buong mundo, Hajj. So ganon, masyadong magastos daw ito, So kaya nakalagay dyan, the yearly pilgrimage to Mecca. Muslim who can afford are asked to do pilgrimage at least once in their lifetime. Okay, so next. Some. The fasting, Muslim do fasting from food, drink, and sexual act during the celebration of Ramadan. So, yan, nagkakaroon sila ng fasting na, So, Ramadan is the 9th month of the Islamic lunar calendar. The fast is from dawn to sunset. So, di ba, alam naman natin yung mga Ramadan, So, pati sa atin, sineselebrate siya, So, kaya nga tayo nagkaroon ng holiday na Ramadan. I mean, holiday na, Idul Fitr. Mga ganun, Yan, makikita natin. Idul Fitr is the celebration at the end of Ramadan. Okay, so, di ba, nga ba pagka Ramadan, May? Mga ganun, pero nag-iiba siya ng, sabihin na natin ng month, So, sa ngayon, sa taon ngayon ay May 24 or May 23, if I'm not mistaken, yung Idul Fitr. Whereas next year, May 13, 2021. Okay, mga ganun, at the end of Ramadan. So, while Idul Adha is celebrated within the completion of the pilgrimage, the Hajj. Okay, so, yan, so next. Minsan yung mga nababasa kong memes, So, thanks daw sa religion kasi kundi dahil sa religion, walang holiday. Okay, so, yan, mga memes, Kaya daw nagkaroon ng mga ganitong mga holiday, Idul Fitr, ano pa ang mga holiday, yung mga Christmas, at saka yan ng mga, kung ano pang mga holiday na dulot ng religion daw, thanks daw. So, yun yung mga memes. Kung baga, kinokonekta ko lang sa nangyayari sa atin, sa ngayon. So, next is Judaism. Ito last. Judaism, medyo napahaba tayo, So, Judaism, una, ang kanilang paniniwala, the Jews believe in the God of Abraham, the same God that liberated the Hebrews, slave, from Egypt to Canaan, the promised land through the leadership of Moses, and later Joshua. So, kung makikita natin dito sa paniniwala ng Judaism, Jude, believes. The Jews believe in the God of Abraham, the same God that liberated the Hebrews. So, kumbaga, the father of Judaism is Abraham. So, nagmula sa kanya, Okay, so, he's from the Mesopotamia, Mediterranean Sea. So, something like that. So, kumbaga, he was sent by God daw sa paniniwala ng Judaism. So, kumbaga, itinalaga siya. Kumbaga, siya yung piniling tao, para magkaroon ng communication to God. Para masabi ng God, masabi ng Diyos sa kanya kung anong dapat or nais ipahayag ng Diyos sa mga tao. Okay? So, yan, the Jews believe in the God of Abraham, the same God that liberated the Hebrews, slave from Egypt to Canaan,
the promised land through the leadership of Moses and later Joshua. So kaya kung makikita natin ano yung mga Israelites diyan nabuo yung parang sabihin na natin na piniling mga tao, piniling mga kalipunan ng mga tao is this mga Israelites during that time. Okay? So, well, sige, huwag na natin masyadong pahabaan pa. Kung sa ibang place of worship is church sa Christianity, whereas dito sa Judaism, ang tinatawag ay sinagoga, umaga, ganun ha. So, parang ang dating ay rectangular ang kanilang shape ng kanilang simbahan, Yan, mga ganun. So, synagogue. So, Jews believe that God made a special covenant with Abraham and that his descendants were chosen people who would create a great nation, yung Israelites. Pinili yung kanilang bansa, pinili yung kanilang nation na yun, Israelita. Yung Hudyo, Yung ganon. Yung mga Hudyo naniniwala na ganon. So, special covenant. So, kaya pinasa yung tinatawag natin na Ten Commandment kay Moses, So, dyan nagsisimula. So, sige. So, next. The Jews believes in the coming of Messiah, the Savior. The sacred scripture of the Jews is called the Torah or the Law. So, if I'm not mistaken, may tinatawag tayong Tanakh. So, ito yung pinaka-Biblia ng Judaism. Pero, ang pinaka-important scripture doon ay Torah. Kaya tinatawag dito, the sacred scripture of the Jews is called the Torah or the Law. So, ganon, ang sinasabi dito sa Torah. So, the Torah is the guide of the Jewish living. The study and interpretation of Torah is part of the Jewish culture. Okay. So, ari kasi in Torah, if I'm not mistaken, or if my memory serves right, Torah consists of 5 major Old Testament. Kumbaga, yung Old Testament, yung 5 books sa Old Testament, nakalagay dito sa Torah. Okay? So, yan. Ito yung mga Genesis, Leviticus, Deuteronomy, okay? Numbers, yan. Yung mga ganyan, At saka yung isa pa. So, nalimutan ko lang yung isa. So, 5 yan, So, nakapaloob dyan sa Torah. Okay? Yung mga books na yan. Kaya alam nyo, itong mga Judaism, hindi sila naniniwala sa New Testament. Sa lang siya, Old Testament. Kasi, more focus sila siyempre sa mga, kung ano yung nangyari in the past, Okay. So, yung New Testament, hindi nila sakop ng paniniwala. Okay? Pero during the time of Jesus Christ, nabuo yung New Testament yung pagkatapos ng yung mga tao sa Biblia, Kaya nabuo yung New Testament sa pamamagitan ni Apostle Pablo, Apostle Pedro, yung mga ganyan. Kasi wala pa nun, kumbaga wala pa sila, Wala pa sila Pablo, wala pa sila Pedro, yan, sa panahon ni Abraham. Kaya kung bakit sa Judaism, yung mga Old Testament, ang focus nila, So, ganon. So, yan. Next, custom and practices na tayo, There are 5 major festival observed by the Jews. So, Rosh Hashanah, the New Year, Yom Kippur, a Day of Atonement, Pesach, Passover, Shabbat, Pentecost, Sukkot, Tabernacles. So, the Jewish Sabbath begins on Friday evening at sunset, and is an important time when families gather for the Shabbat meal. So, sige, basahin nyo na lang, yung mga common or major practices ng Judaism, mga Hudyo, Jews. Alright? So, yan, kung makikita natin, religious beliefs, ritual practices, and customs are all parts of the expression of the spiritual self. Okay? So, what to believe and how to manifest.
Okay? The belief na sinasabi is entirely dependent on the individual, to the self, which is the self, na sinasabi. So, a person might believe that there is a higher being, a natural being, or a natural or supernatural being, usually termed as God, but not necessarily want to be affiliated or identified with a certain religious group, meaning to say that you can be spiritual without having a religion or specific religion. Others may have religious practices which are perceived to be contrary to the practices of other groups. Alright, so religious beliefs and practices, therefore, are formed relative to its context and culture. Alright, so yan, kung makikita natin. So, dyan nagtatapos ang ating lesson. So, about sa ating diniscuss na spiritual self. So, mahaba-haba talaga, no? So, thank you for listening for this very long discussion about the spiritual self. So, part 1 pa lang yan, So, meron pang kasunod next part, second part, so next week, next meeting. So, it's focused more about the finding and creating meaning of life, which I find the most interesting discussion in understanding the self, So, yan. So, yan, So, dyan, nagtatapos ang ating lesson about sa first part ng spiritual self. So, kung makikita natin, moral lesson of this spiritual self, the first part, that we need to respect each other's religion, So, kahit na kung ano pa man ang kanilang reliyon, so, kailangan pa nating respetuhin yung kanilang pinaniniwalaan, yung kanilang rituals. So, yan, pare-parehas tayong tao, pare-parehas tayo kapag tayo namatay, at pare-parehas tayong bungo, pare-parehas tayong skeleton. So, walang pagkakaiba-iba. Bagaman tayo yung iba, ay yung kanilang skin color black, yung iba ang skin color nila ay white, yung iba ang skin color natin, mga Pilipino, ay kayumanggi. We are the same person, we are the same human being, kumbaga, na sinasabi kapag tayo namatay, kaya kung bakit kailangan natin i-implement yung pag-iintindihan, pagkakaroon ng pagkakaintindihan ng iba't ibang paniniwala ng ibang mga tao. Okay, yan. Diyan parang lalabas yung tinatawag natin na caring to each other, So, regardless of our beliefs. So, minsan kasi, that is because of our beliefs, nagkakawatak-watak ang ating pagsasamahan sa isang magkakaibigan, ang pagsasamahan sa ating kamag-anak, ang pagsasamahan sa ating pamilya. That is because nag-switch tayo sa ibang religion. Nag-switch tayo sa ibang mga practices na parang sabihin na natin na hindi katugma sa ating kamag-anak. So, yan ang sinasabi ko, Kaya kung bakit magkaroon tayo ng respeto to each other beliefs na wala tayong tinatapakan na tao. Okay, yun ang talagang mahalaga, Kaya masasabi ko rin doon sa sinasabi ko kanina, the difference between the religiousness and spirituality na ang focus na pwede kang maging religious na hindi ka nagiging spiritual. Kaya kumbaga, ang dapat focus natin, instead of the religion, focus tayo sa pagiging spiritual. Focus tayo sa pagiging mabuting tao or focus tayo sa pagiging, kumbaga yung buhay natin ay talagang nagre-reflect kung ano ba dapat sang-ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan sa atin. Okay, so yan ang sinasabi natin, So, bagaman mahalaga din naman yung religion, yung pagsasamahan. So, nakalagay din yan sa banal na kasulatan, na kailangan ito sa pagpapatibay ng pananampalataya. But the thing is, mas i-focus natin yung spirituality. Okay? Maging spiritual tayo. So, yan. Alright, so, dyan nagtatapos ang ating first part ng ating lesson about sa spiritual self. So, once again, to my dear student, to my
dear listener na rin, sa ibang natin tagapakinig. Salamat sa inyong pakikinig sa mahabang lecture na ito, sa first part ng lesson na ito. Once again, thank you everyone for listening. And if you have any question, so tanong lang kayo, So, God bless and have a nice day. So, our continuation on our next topic, next week, finding and creating meaning of life. Thank you for listening. God bless and have a nice day.